Mainit pong pinagdebatehan sa ikalawang araw po ng impeachment trial ang ipinalabas ng mga video ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita ni Sheena Torno. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ihinarap ng prosekusyon ang unang testigo nila na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Si Calilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng forensic digital investigation sa online press conference ng BICE noong November 2024. Nagkaroon ng mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor at Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa sa pagsisimula ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsimula ito matapos ihayag ni Defensor ang kanyang opening manifestation na agad namang pinutol ni Narvasa. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? Pwenaso ng depensa ang paraan ng presentasyon ng prosekusyon dahil sa halip na iharap agad ang kanilang ebidensya testigo ay nagbigay pa umano ito ng mahabang naratibo. Iginit naman ni Narvasa na hindi kawalan ng respeto ang kanyang pagtutol, kundi paggit lamang sa wastong court procedure. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness. Inawat naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang magkabilang panig at inatasan ng mga ito na sa kanya idaan ang lahat ng kanilang sasabihin at mosyon. Kasunod nito, iniharap ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na si Calilong. Si Calilong ang umunoy ng ngolekta, nagpreserba at nag-authenticate ng mga video na nakuha sa pamamagitan ng Open Broadcaster Software o OBS. Kabilang dito ang online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024 kung saan umano'y nagbanta ito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez, which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Why is it that your request was made to Meta? Si Meta po kasi yung parent company po ng Facebook. Hiniling ng prosekusyon na maipalabas sa impeachment court ang 2 minutes and 18 seconds na bahagi ng video na naglalaman ng umunoy pagbabanta. Pero tumutol ang defense team ni VP Sara. Nais silang matiyak na ang video na ipapakita ng prosekusyon ay kapareho ng video na nasa kanilang hawak. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification by this witness. Humirit naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipalabas na lamang ang buong video. And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour clip. Pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Medyo umiiba. Gayunman, pinayagan ng presiding officer na ipalabas ang maikling bahagi ng video mula sa orihinal na mahigit 2 oras na recording. Matapos itong maipalabas, kwestiyon naman ni Senator Rizzo Hontiveros ang prosekusyon kung paano mapatutunayan ng mga video na may kinuha talagang assassin si VP Sara. Tugon dito ng prosekusyon. Prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor. Kwestiyon naman ni Senator Judge Pia Cayetano, naging tanong ni Hontiveros,
Dahil tila anya nagbigay ito ng pagkakataon sa prosekusyon na magbigay ng closing statement. That was like a closing statement, Mr. President. So I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper. Pinalalahanan naman ng presiding officer mga kapwa senator judge na iwasan ang mga magkakaparehong tanong. Bukod sa video noong November 23, 2024, inilabas din ng prosekusyon ng video noong October 18, 2024 na may kaparehong konteksto ng umunoy pagbabanta. Iprinesenta rin ang iba pang video kabilang naging reaksyon ni na PBBM at Romualdez sa mga naging pahayag ni VP Sara. Hindi naman na ituloy ng prosekusyon ang pagpapalabas sa iba pang video, kabilang ang press conference ni VP Sara noong nagbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education. Umabot na mahigit 4 na oras ang cross-examination ng prosekusyon sa kanilang unang testigo na si Kalilong. At pasado alas 6 ng gabi nitong Martes ay nagpasya ang presiding officer na si Senator Cheese Escudero na ipagpaliban ang cross-examination naman ng defense team ni VP Sara Duterte kay Kalilong. Kasabay nito ang pag-adjourn ng Senate Impeachment Court. Bukas ng Miyerkules ay ihaharap ng prosekusyon ng isa pa nilang testigo na si Attorney Jeremy Lontok, hepe ng NBI Cybercrime Division. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.